Good morning, everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Jeremiah, chapter 29, verse 13. Sabi dito, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Sa Tagalog version, sabi dito, hahanapin niyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. So, dito po sa talatang ito, patungkol ito sa mga bayan ng Israelites kung saan siya doon siya pinanganak at bayan ng ni Jesus Christ at etong mga taong to, mga kababayan niya na sobrang injustice na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan katulad ng Baal, Queen of Heaven, at talaga napaka-immoral. Nandyan yung mga ginagawa nila paglaspastangan sa mga balo, sa mga batang wala ng magulang, sa pagiging or pag-aangkin nila ng mga property ng iba, yung pagiging immorality, adultery, nandun na lahat, yung pang-aabuso, yung mga bisyo, at yung sobra nga yung sumasamba pa sila sa mga Diyos-Diyosan. So, ito yung mga panahon na dinidisiplina ng Diyos ang kanyang bayan, ang sarili niyang bayan. At dito, kahit ganoon pa man yung ginagawa niya, sabi niya, na after 70 years, ibabalik ko kayo dito. Kumbaga, ang Diyos ay buti. Kasi, kahit anong ginagawa natin na mali, ginagawa natin na kasamaan, patuloy niya pa rin tayong hinahanap. Kasi, ang gusto niya lang ay magkaroon tayo, maintindihan natin na kailangan natin makilala siya. Kailangan natin na malaman kung sino ang Diyos sa buhay natin. So, kaya nga bago mag-Jeremiah 29:13, nandun yung sinabi niya na sa Jeremiah 29:11, ang gusto lang niya ay hindi mapahamak ang mga tao. Ang gusto niya ay magkaroon ng disiplina, makita nila kung ano yung Diyos na meron sila. At ito yung kahit anong man na ginagawa nila ng mga taong makasalanan ay hindi niya hinahayaan na magkaroon ng yung maano sila sa kasamaan. At dito, pinapakita lang ng Diyos na kahit talikuran natin siya at magkaroon man sila ng mga kasalanan, magkaroon man sila ng kasamaan, ay ang gusto ng Diyos na hanapin natin siya. Hanapin natin ang Diyos na magkaroon tayo ng intimate relation sa Kanya. Kasi napaka-relational. Ang Diyos ay napaka-relational. Ang gusto lang niya na magkaroon tayo ng pagkakakilala sa Kanya. At yun yung plano niya na hindi niya tayo ina-abandon. Meron siyang plano para sa buhay natin na magkaroon ng tunay na kahulugan yung buhay natin. Kaya kailangan na magkaroon tayo ng intimate na relation sa Kanya bilang Father and Son. Kasi hindi tayo magkakaroon ng takot, respeto sa Diyos kung hindi natin kilala kung sino siya, kung na siya yung hari at Father,
'Di ba kapag yung father and child, mas may authority ang father kaysa sa anak. So, ganun yung ibig sabihin dito na act accordingly, malaman natin kung ano yung katungkulan ng Diyos sa buhay natin. Kung sino siya, na tayo ay ang mga anak niya at siya ay ang ama natin. Patuloy natin siyang hanapin sa buong puso natin na magkaroon tayo ng relasyon bilang King at Father ng buhay natin, na kung hindi niya tayo niligtas sa ating mga kasalanan, na siya ang tanging paraan kung bakit tayo naligtas sa kapahamakan. So, kahit ano pa man na nagawa natin mga kasalanan, patuloy niya pa rin tayong hinahanap. At patuloy rin natin siyang hanapin with all our hearts. Na magkaroon tayo ng intimate relation sa Kanya, na makilala natin siya, kung sino siya sa buhay natin. At magkaroon tayo ng tunay na relasyon. Magkaroon tayo ng disiplina sa pagdidisiplina niya sa atin, na kahit man tayo ay maligaw, kahit tayo ay nagkaroon ng matinding kasalanan, matinding may magdudulot sa atin ng kapahamakan, kung paano tayo pumunta sa or mapunta tayo sa kasalanan, or may mga panahon na maligaw tayo. Huwag natin kakalimutan na hanapin natin ng Diyos sa buhay natin with all our hearts.